Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang technical analysis ni Pi Network or Pi. Yan, or ang Pi USDT trading pair gamit po ang daily chart time frame natin dito. Yan, marami po ang curious kung ano ang direksyon na susunod na tatahakin ni Pi. Yan ba ay pababa or aakyat ulit? Kaya ngayon, sa video na ito ay base po sa chart patterns at indicators ay may mga sinyales na dapat po nating pagtuunan ng pansin lalo na sa mga naghihintay ng tamang entry at saka exit points. May breakout po na nangyari sa ilalim ng isang descending wedge pattern natin dito kaya maraming nagtatanong kung ito na ba ang simula ng pagbagsak ni Pi. Kaya maliban po dyan ay pag-uusapan po na rin natin ang current price action, mga support at resistance levels at mga indicators na nagsasabing bearish or pababa pa rin ang takbo ng presyo ni Pi sa ngayon. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, magkano na ang presyo ni Pi Network ngayon? Nakikita natin dito na si Pi ay nagtitrade po sa halagang 0.47. Yan. Yan, yung actual is, ayan, nagbabago po siya pero nasa 0.47 po siya. Ngayon ay naging 0.4720 po siya. Kung titignan po natin ang chart pattern ay nasa ilaalim na ng descending wedge ang presyo ni Pi. Yan, yung descending wedge pattern po natin dito is binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Kadalasan ang ganito pong pattern ay maaring mag-signal ng pag-akyat. Pero sa kasong ito ay nag-breakout po siya pababa. Kaya mas lumalakas ang posibilidad ng karagdagang pagbaba. Ngayon ay saan naman ang mga support, ayan, support levels na dapat po nating bantayan. Ang current support po ni Pi ay nakabang rito sa presyong 0.4514. Ibig sabihin kung bumagsak pa siya ng kaunti mula po sa 0.47, ito na po ang unang level na maaring sumalo sa kanyang presyo. Yan, taas lamang po natin konti para makita natin yung sunod na support level natin dito. Yan. Kung hindi po kayanin ng support level na ito ang pagbagsak ng presyo ni Pi, ang sunod po na support ay nasa 0.40. Ito na po yung psychological support. Dito maaring magkaroon ng mas malakas na buying interest. Kung bumagsak pa si Pi sa price level na ito, ay ayan na po, maaring mapunta po tayo sa mas malalim na bearish territory. Ngayon ay saan naman po ang mga resistance natin dito na kailangan nating bantayan. Ngayon kung titignan po natin ang resistance, yung mga level na mahirap basagin po pataas, ay ang kasalukuyang resistance natin ay nakapwesto po rito sa presyong 0.4792. Konti na lang mula sa current price, kaya posibleng mag-bounce muna si Pi papunta rito. Pero kung tumaas, yan, kung tumaas pa, ang next resistance natin is nakapwesto naman sa presyong 0.5027. Tapos yung upper portion ng ating descending wedge pattern dito. Yan, dito naman po tayo sa Hall Sweet Indicator. Ano naman ang sinasabi ng ating Hall Sweet Indicator dito? Yan po yung kulay red dito sa background ng ating candlestick chart. Kapag red ang Hall Sweet indicator natin at palaki ang size nito, ibig pong sabihin lamang niyan ay lumalakas po ang downtrend. At ganito nga ang nangyayari ngayon dito kay Pi. Ang kulay red at lumalaki ang volume ng galaw pababa. Ayan, yan po ang ibig sabihin niyan. Kapag kulay red tapos lumalaki yung sukat nito, ayan, ay talagang nagiging lumalaki po yung volume ng trend pababa. Kaya delikado po ito kung balak mong pumasok agad sa market ni Pi. Ngayon is pababa or pataas ang signal ng ating QQE mode indicator dito. Ayan, sa QQE mode indicator naman po tayo, yung nasa ibabang
bahagi ng ating chart dito. Yan po yung ating QQE mode indicator. Ayan. Base po sa ating QQE mode indicator, makikita natin na ang secondary trend line ay nasa negative 14. Ayan, yan po yung kulay red, ay kulay puti na line. At habang ang RSI histogram naman natin ay nasa negative 18. Bukod pa dyan, ang overall QQE signal natin is nasa down, which is negative 18, na malinaw na nagpapakita na nasa bearish trend pa rin itong si Pi. Kaya kung isa kang holder, baka kailangan mong maghintay muna bago umasa ng recovery. Yan, sa Chaiken Money Flow naman po tayo. Yan, tanggalin lamang po natin yung ating QQE mode indicator at palinan natin ng Chaiken Money Flow indicator. Ayan. Ang Chaiken Money Flow ay nakikita po natin dito na ito po ay nasa negative 0.02. Ibig pong sabihin nito ay halos walang pumapasok na malalaking pera or capital sa market ni Pi. Sa madaling salita ay mahina po ang buyer interest. Kaya wala pong strong demand na pwedeng magtulak sa kanyang presyo pataas. Ayan. Dito naman po tayo sa Commodity Channel Index or CCI. Kaya palitan po natin yan ng CCI. Ayan po yung ating CCI. Ayan, negative din ang reading ng ating CCI na nasa negative 78.14 at ang CCI base MA po nito ay nasa negative 134.79. Ibig pong sabihin nito ay oversold na si Pi, pero hindi automatic na signal na aakyat na agad. Maraming beses na ang oversold, maraming beses po na ang oversold ay talagang tumatagal, lalo na kung walang buying pressure. Ayan. Sa mga EMAs naman natin, check naman natin yung mga gamit natin dito na EMAs. Ayan, tatlong linya po yan. Ayan, yung kulay green, orange, at saka blue. Ayan, yung kulay blue natin dito is 20, 50 yung orange, tapos 200 yung kulay green. Ayan. Ang ating 20 EMA ay nasa 0.5014. Ang 50 EMA naman ay nasa 5346. At ang 200 EMA ay nasa 0.6008. Lahat ng EMA ay mapapansin natin dito ay nasa itaas ng current price natin. At nangangahulugan na si Pi ay nasa ilalim ng long-term trend at patuloy po ang kanyang downtrend. Kapag ang presyo po ay nasa ilalim ng lahat ng mga moving averages, kadalasan ay hindi pa safe ang market. Kaya malakas pa rin ang sellers at wala pong clear signal ng reversal. Ayan. Sa RSI naman po tayo. Lagay lamang po natin yung ating RSI indicator or Relative Strength Index. Ayan. Ang RSI ay nasa value na 35.31 habang ang RSI base moving average niya ay nasa 39.08. Kapag ang RSI ay bumababa po sa ilalim ng 30, ito ay tinuturing na oversold. Pero sa ngayon ay hindi pa siya ganap na oversold. Ibig pong sabihin ay may posibilidad pang bumaba ito bago tayo makakita ng buying pressure or reversal. Ngayon, ay ano po ang mga dapat nating bantayan bilang mga traders at holders? Para sa atin, bilang mga traders, mahalaga pong bantayan natin ang support level sa presyong 0.4514 dito. At lalo na ang 0.40 kung sakaling mabasag ang mga ito. Kapag bumaba po sa 0.40, maaari pong magkaroon ng panic selling o mas malakas pang downtrend. Para naman po sa mga hodlers, huwag pong basta-basta papasok kung walang malinaw na reversal signal. Mas mabuting maghintay po tayo ng confirmation gamit ang mga indicators gaya po ng RSI na tumataas, CCI na bumabalik sa positive territory, at saka Chaiken Money Flow na nagiging positive. Ngayon ay ano po ang maaring mangyari sa susunod na mga araw? Kung mananatili po ang pressure
pababa at wala pong buyer na papasok, malaki ang posibilidad na bumisita si PAI sa presyong 0.40 na price level. Pero kung pag mag-hold ang support dito sa presyong 0.4514, maaari pong mag-bounce si PAI at subukang basagin ang resistance sa presyong 0.4792 at saka 0.5027. Malaga rin po ang volume. Kung walang volume, kahit anong breakout ay magiging fake out lamang. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito ay sa nakikita nating indicators ngayon, malinaw po na bearish pa rin ang short-term trend ni PAI. Marami po ang nag-abang ng magandang entry, pero sa ngayon, mas mainam ang maghintay at obserbahan ang market. Hindi porket mura na ang presyo ay automatic na good entry na ito. Minsan ang pagiging patient ay mas rewarding kaysa sa pagiging aggressive. Kaya wag po tayong papasok sa hype lalo na kung ang indicators ay nagsasabi ng kabaliktaran. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.